Samantalang tayo'y natiwala, sa grasya niya kinuko, sa kaharian niya. Di masukat ang kaniyang pag-ibig, malawak sa langit pa at malalim pa sa dagat. Ang pag-ibig ni Kristo ay wagas, lalo na tumatamis, lalo na tumatamis, lalo na tumatamis, habang tayo ay tumatagal. Nag-apoy ang biyaya niya na sa atin ay ipinadama. Pagkat si Kristo ang buhay na Diyos ng mga Diyos na pinaka-dakila. Sa kaharian niya natagpuan na natin ngayon. Sa katauhan ay umaasa, sa gantimpalang ibibigay niya. Ligaya sa kalungkutan at liwanag sa kadiliman. Si Kristo makapangyarihan sa karamdaman, siya'y kagalingan. Lalo nang tumatamis, lalo nang tumatamis, lalo nang tumatamis, habang tayo ay tumatagal. Nag-apoy ang biyaya niya na sa atin ay ipinadama. Pagkat si Kristo ang buhay na Diyos ng mga Diyos na pinaka-dakila. Sa kay Kristo paraiso, dalhin niya doon tayo. Kasama niya sa tuwina, ang pag-asa natin kay Kristo ay walang sala. Ang magtiwala at mananalig ay kaniyang ililigtas sa buhay na walang hangganan. Si Jesu Kristo ay hindi mapapatayan. Lalo na tumatamis, lalo na tumatamis,
nang tumatamis habang tayo ay tumatagal. Nagapoy ang biyaya niya na sa atin ay ipinadama. Pagkat si Kristo ang buhay na Diyos ng mga Diyos na pinakadakila. Lalo lang tumatamis, lalo lang tumatamis, lalo lang tumatamis habang tayo ay tumatagal. Sa atin ay ipinadama. Pagkat si Kristo ang buhay na Diyos ng mga Diyos na pinakadakila. Pagkat si Kristo ang buhay na Diyos ng mga Diyos na pinakadakila. Sa aking paglalakbay tungo sa buhay na walang hangganan, ang pagungkot at pang-aapi ay aking dinanas. Ngunit ako'y natutuwa na nakilala ko si Kristo, ang tagapagligtas na may likha sa lahat ng bagay. Sa aking pag-isip, ala-ala ko si Kristo, pinupuri ko siya na walang katulad na Diyos ng mga Diyos. Pagkat siya lamang ang pag-asa ng buhay ko. Jesucristo, ikaw ang buhay na Diyos ng mga Diyos na walang katulad. Na paghihirap ko'y bawang pagsubok lang ang lahat. Pag nagpapatuloy, makakamtan ko ang kaligtasan. Pag dumating na si Kristo, makakasama niya ako sa kaniyang trono.
doon tayo mananahan. Sa aking pag-isip, alaala ko si Kristo, pinupuri ko siya, na walang katulad na Diyos ng mga Diyos, pagkat siya lamang ang pag-asa ng buhay ko. O Heso Kristo, ikaw ang buhay na Diyos ng mga Diyos, na walang katulad. Sa bayang pinili ako'y lumanan kasama niya, inaawit ko sa kanya ang pagpupuri sa gabi at araw. Ipinagkatiwala ko ang lahat ng mga bagay sa aking buhay, pagkat si Kristong Diyos ng mga Diyos na magliligtas sa kanyang pinili. Sa aking pag-isip, alaala ko si Kristo, pinupuri ko siya, na walang katulad na Diyos ng mga Diyos, pagkat siya lamang ang pag-asa ng buhay ko. O Heso Kristo, ikaw ang buhay na Diyos ng mga Diyos, na walang katulad. Ladies and gentlemen, the CBDC Band! Woo! Sa aking pag-isip, alaala ko si Kristo, pinupuri ko siya, na walang katulad na Diyos ng mga Diyos, pagkat siya lamang ang pag-asa ng buhay ko. O Heso Kristo, ikaw ang buhay na Diyos ng mga Diyos, na walang katulad. O Heso Kristo, ikaw ang buhay na Diyos ng mga Diyos, na walang katulad. Trust to our Savior, He is a comfort.
wondrous greatness. For He is our God, the only God of gods. Why are you worried about your future? It's Christ our Savior will make you successful. He will provide you a better future. For He owns everything in this world. Christ is our Savior. He is a refuge. Tell Him the worries of your heart. No one like Him, of His wondrous greatness. For He is our God, the only God of gods. Why are you worried of the dead and sorrows? Christ is the answer of all our prayers. He is the source of life and wisdom. He is our God of all gods forevermore. Christ is our Savior. He is a refuge. Tell Him the worries of your heart. No one like Him, of His wondrous greatness. For He is our God, the only God of gods. No one like Him, of His wondrous greatness. For He is our God, the only God of all gods. For He is our God, the only God of all gods. Happy Sabat po sa ating lahat. Masaya po ba tayong lahat? Ngumiti naman kayo, parang hindi kayo masaya eh. Parang ngitian din po kayo ng bugtong at buhay na Diyos ng mga Diyos, Panginoong Hesukristo na pinakamakapangyarihan sa lahat. Ito po ang aking awitin para sa bugtong at buhay na Diyos ng mga Diyos, Panginoong Hesukristo na pinakamakapangyarihan sa lahat.
my wisdom. He made all things in this world. He is the God that made me. I praise Him in my heart. Oh, it's beyond the clouds of sorrows. It's Jesus Christ who waits for me in heaven. At last He guides my way to His kingdom. It's Jesus Christ, the only living God of God. This world of sorrows and sadness, Christ is my happiness. He answers me of all my prayers. He is my everlasting life. Oh, it's beyond the clouds of sorrows. It's Jesus Christ who waits for me in heaven. At last He guides my way to His kingdom. It's Jesus Christ, the only living God of gods. His word is trust and holy. Back to Christ Church is the way. Christ pardon me of my transgression. He gives me life in this world. Oh, it's beyond the clouds of sorrows. It's Jesus Christ who waits for me
the only living God of all gods. It's Jesus Christ who waits for me in heaven. At last He guides my way to His kingdom. It's Jesus Christ, the only living God of all gods. It's Jesus Christ, the only living God. O yan. Yung awit na yan, abangan nyo sa USB sa December 13. 2025. Yung kinanta ni Sister Eva, yung Happy Birthdays, maririnig nyo rin yan sa December 13, 2025. Lahat ng tinanghal doon sa Ambria ay ilalagay natin sa USB. Sapagkat yung mga ganyan mga areglo, tulad yan natin palaging sinasabi, ay hindi pwedeng makakalimutan. Oo, dapat palagi yan ay nakapreserve palagi. Yung mga ganyang mga uri at kalidad ng pagpupuri at pagpaparangal para sa bugtong at buhay na Diyos ng mga Diyos, Panginoong Jesucristo ang pinaka makapangyarihan sa lahat. At maraming salamat sa bugtong at buhay ng Diyos ng mga Diyos sapagkat parang kompleto ng Oktubre, no? Ano sabi kanina 11, dyan tayo magsasama-sama sa Makopoy. Doon sa mga nanonood sa Facebook Live, yung 18, sana pumayag si Kuya Bong. Ay, papayag yan si Kuya Bong. Kaya, yung mga inakay, yung mga pamilya ng Agila, ay lilipad na naman tayong malayo-layo. Ihahanda ang mga bagwis na mga pakpak, ha? Kinakailangang maliksi ang pagwagayway ng mga pakpak. Ay Makopoy. Ay tapos medyo malayo-layo, Tarlac. Pagkatapos, babalik dun tayo sa dulo, sa Batangas, sa Talisay, Batangas. Ano ba? Ganyan talaga ang mga pagpapalang dumarating sa bugtong at buhay na Diyos. Anong binibigay ng bugtong at buhay na Diyos ng mga Diyos? Panginoon Jesucristo ang pinakamakapangyarihan sa lahat. Sapagkat, sabi nga natin, sa bawat mga konsyerto na ating ginagawa, saan mang dako ng lugar tayo dalhin at ipagkaloob ng bugtong at buhay na Diyos sa mga Diyos, laging meron niyang magandang dahilan kung bakit doon dinadala sa mga lugar na yon
ang mga pagpapapuri at pagpaparangal. Sapagkat ang mga awiting ito na ating tinatanghal, na ating ipinaparinig sa lugar na ito, dito sa Queens or Central o kahit saan mang mini concert na tayo ay magdaos, ay isang paraan para mas lalong mabantog yung kapangyarihan at kadakilaan ng ating bugtong at buhay na Diyos na mga Diyos. Panginoong Jesucristong pinakamakapangyarihan sa lahat. Ay biruin mo, napakabuti talaga ng bugtong at buhay na Diyos sa mga Diyos. Kasi kahapon, ay talaga namang akala natin hindi titigil yung ulan. Aba, yung pala ay may bagyo, si Paulo. Eh itong Paulo na ito ay talaga namang ay walang puknat ang ulan kahapon. Oo, ay ito pa naman kasing Bacoor ay isa sa pinakabahaing lugar. Sabi namin, pag nagtuloy-tuloy itong ulan na ito, ay siguradong lalangoy ang darasa. Papuntang Queens Road. Pero sa kabutihan at kalooban ng ating bugtong at buhay na Diyos sa mga Diyos, ipinagkaloob yung araw. Kahit yung sa October 3 pinadaan yung bagyo, sa norte kasi sa norte. Ay pero pagdating talaga ng Sabado, ay talagang pinoprotektahan talaga naman ang bugtong at buhay na Diyos sa mga Diyos ang araw na ito upang hindi makaapekto sa ating ginagawang paglilingkod na ito dito sa lugar na ito ng Queens Row. Kaya naman marami yung nakadalo at madami akong mga bagong mukha na dati nakita ko na ngayon muli nakita ko ang mga taga Batas silang Cavite ay naririto. Ayan, sinate ang Gregorio family. Di ba? Narito rin yung mga taga Tansa Cavite. Ay itong mga taga Central Luzon ay narito kahit malayo. Ay talaga namang nagsumikap para maisatuparan yung kanilang responsibilidad sa bugtong at buhay na Diyos ng mga Diyos, Panginoon Jesucristong pinakamakapangyarihan sa lahat. At i-maintain lang natin yung ganitong klaseng pagsuporta sa mga gawaing ito. Tandaan ninyo, yung mga sakripisyong ito yung natatandaan at tatandaan, sigurado, ng bugtong at buhay na Diyos ng mga Diyos, Panginoon Jesucristo. Itong mga sakripisyo na ginagawa natin na kahit tayo ay gumastos, kahit tayo ay mapagod, kahit tayo ay mapuyat, basta't magawa lamang natin yung obligasyon na ito na mapaglingkuran siya tuwing araw ng Sabat ay isang malaking karangalan para sa Kanya. At hindi niya ito kakalimutan. Tandaan ninyo, ang lahat ng ginagawa natin ito ay nakatatak o nakalista doon sa aklat ng buhay natin. Ito bagang Sister Aning anugang ginawa noong October 4, 2025. Nakita doon sa listahan, ay umattend pala ito. Doon sa Queens Row. Puntos, tara. Di ba? Pero pag tayo ay nagpatamad-tamad, ay nako, ay bawas puntos. Nakita na, sino yung mga umattend doon sa gawain ng October 11 doon sa Makopoy? Naku, wala itong isang kapatid dito. Anong ginawa? Umattend ng binyagan. Umattend ng kasalan. Bawas puntos ka, mga kapatid ko. Bakit? Isang beses lamang nangyayari ang Sabat. Tandaan ninyo. Isang beses lang mangyayari sa buhay ninyo ang October 4, 2025. Isang beses lang mangyayari sa buhay ninyo ang October 11, 2025. Sapagkat ang oras ay hindi nare-rewind. Tulad ng mga cassette tape. Hindi yan nare-replay, mga kaibigan at mga kapatid. Kaya bawat araw, bawat pagkakataon na ipinagkakaloob sa atin, nakatala yan sa listahan ng ating accomplishment dun sa aklat ng buhay. Kaya bawat araw at bawat Sabado na tayo ay nagpupursigi, na tayo ay nagsusumipag, na tayo ay nagiging masigasig sa paglilingkod, tandaan ninyo, puntos ng inyong kaluluwa yan, puntos ng inyong espiritu yan, upang dun kayo siguradong pupunta sa bagong paraiso upang bigyan ng putong ng buhay na walang hanggan. Mga kaibigan at mga kapatid, darito, sa oras na ito, pakinggan naman natin ang isa sa pinaka-importanteng mensahe na iniwan sa atin ng ating bugtong na sugo na si Father Lucky. Ito ang uri ng mensahe na tinuturing nating pinaka-importante. Sabi nga sa lahat ng uri ng mga bato, ito yung pinakamahalaga. Dito ikinumpara ni Father Lucky ang mensaheng tinatawag nating diamante at hiyas ng katotohanan. Pakinggan po natin. Mga kaibigan, mga kapatid, ang mensahe
ng ating bugtong na sugo, Ginoong Edmundo Makasaliglahi. Mga kaibigan at mga kapatid, kumusta po kayong lahat? Sa mga susunod na mga sandali, ay ibig kong hiramin ang inyong kaunting panahon upang samahan ako sa pagsariwa sa mga nakaraan o sa mga araw na mga nakalipas na mga taon na halos may katagalang nakabauna sa malaking pagkalimot. Ngunit sa dahilang ang mga araw na nakalipas ay may mahalagang kasaysayan, kaya bumabalik-balik pa rin sa ating alaala at kaisipan. Mga kahapon na nag-iwan ng isang mapait at matamis na bakas ng kasaysayan na sa bawat sandali ay nagpapaalaala sa atin na mayroong nag-iisang pinakamakapangyarihang lalaki na lumikha ng lahat ng mga bagay na nakikita at hindi nakikita. Na nakilala na isang pinakadakilang tagapagligtas, na siya ang bukal ng karunungan na hindi lumilipas, na siya pa rin ang bukal ng kapangyarihang hindi masusukat, ang bukal ng awa na hindi maipaliwanag, na siya pa rin ang bukal ng pagdamay na hindi maaaring mabayaran ng anumang halaga ng kayamanan, ang bukal ng pagmamahal na walang katulad, ang bukal ng pag-ibig na hindi mapapantayan, ang bukal ng liwanag na walang kamatayan, at ang may-ari ng lahat ng kayamanan na hindi maaaring bilangin ng karunungan ng tao sa mundong ibabaw. Ang nag-iisang pinakamakapangyarihang lalaki na siya ang nagladlad ng kalangitan at gumawa ng malawak na dagat, na kahit na ang bawat tupi ng mga alon na humahalik sa dalampasigan ay kanyang nabilang. Ginawa niya ang kabundukan upang tingalain at mapag-isipan mo kung gaano kahanga-hanga ang kanyang dakilang karunungan, na anupat sa pamamagitan ng kanyang walang katulad na kapangyarihan ay nalalaman niya ang bawat tibok ng ating puso, at nalalaman din niya kung ano ang ating iniisip sa bawat sandali. Kaya magagawa niya na baguhin ang landas ng ating buhay, kung kaya hindi natin maipagkakaila ang karunungan at kapangyarihan nitong nag-iisang pinakamakapangyarihang lalaki, na kahit na ang araw na kanyang nilikha ay kumuha lamang sa kanya ng liwanag upang magbigay ng sinag sa daigdig na madilim, at nang dahil sa liwanag na yan ay nakita natin ang kagilagilalas na mga gawa ng kanyang makapangyarihang mga kamay. At ang nag-iisang pinakamakapangyarihang lalaki na nabanggit ay siya pa rin ang lumikha ng hangin upang ating malanghap sa layuning tayo ay manatiling buhay sa ilalim ng langit at sa ibabaw ng lupa magpahanggang sa mga sandaling ito. Na siya pa rin ang nag-iisang pinakamakapangyarihang lalaki na nagpabukal ng tubig sa kabundukan at nagpadaloy nito sa buong kapatagan upang ating mainom sa oras ng ating pagkauhaw. Itong nag-iisang pinakamakapangyarihang lalaking ito na aking dinadakila at pinararangalan sa lahat ng panahon ay siya ang walang katulad na tagapaglikha, na puspos ng karunungan at kapangyarihan, na kahit na ang lahat ng mga dahon ng mga punong kahoy at sa lahat ng mga halaman sa balat ng lupa ay kanyang nabilang,
At kahit na ang napakakapal na buhangin sa dalampasigan ay kanya pa ring nabilang, at ang balahibo ng lahat ng mga ibon, at ang buhok ng tao, na kung may malaglag man, ay alam niya kung saan, kailan, at kung bakit nalaglag. Kaya nilikha niya ang mga bulaklak na may iba't ibang uri at iba't ibang kulay. Sadya niya itong ginawa upang kanyang mailarawan ang kanyang tunay at makulay na pag-ibig na hindi matutularan, at ang kanyang pangako na magpakilanman ay hindi magbabago at hindi mapaparang. Kaya sa pamamagitan ng kanyang salita, nalikha niya ang lahat ng mga pananim na nagbubunga sa lahat ng panahon upang ating makain sa oras ng ating pagkagutom. Kaya naman, hindi natin masusukat sa salita lamang ang ating walang katulad na pagpapasalamat sa kanyang kagandahang loob. Nitong nag-iisang pinakamakapangyarihang lalaki na kahit na ang mga hayop sa kapatagan at ang mga isda sa karagatan at ang mga ibon sa himpapawid, na kahit na ang kanilang pagkain sa pang-araw-araw ay kanyang ibinigay sa pinakamagaang na pamamaraan upang sila ay mabuhay dito sa daigdig sa habang panahon. At itong nag-iisang pinakamakapangyarihang lalaki na aking binabanggit ay walang katulad sa lahat ng panahon, sapagkat kahit na ang mabangis at mapanganib na mga alon sa karagatan ay yumuyukod at lumuluhod sa kanyang kapangyarihan, at itong nag-iisang pinakamakapangyarihang lalaki, nakahanga-hanga at kamangha-mangha na aking tinutukoy ay walang iba kung hindi ang bugtong at buhay na Diyos ng mga Diyos, Panginoon ng mga Panginoon at Hari ng mga Hari, Panginoong Jesucristo na pinakamakapangyarihan sa lahat, noon, ngayon, at magpakailanman, na siya pa rin ang nagpakasakit at nagpakamatay sa kalbaryo ng krus upang mabawi lamang niya tayo mula sa tiyak na kamatayan. Kaya ikaw, tao na nabubuhay sa ibabaw ng mundong ito, pinakamalaking katungkulan mo ang pagsariwa sa kasaysayan sa nakalipas na panahon. Itong kasaysayan na halos nakabauna sa pagkalimot. Ngunit sa dahilang mahalaga ang kahapon sa ating buhay, nananatili itong sariwa sa ating puso at damdamin na ikaw at ako magkapatid lamang sa isang simulain, sapagkat ang dugo na dumadaloy sa iyong mga ugat at ang dugo na dumadaloy sa aking mga ugat ay magkahalintulad, sapagkat meron lamang nag-iisang tagapaglikha na si Jesucristo na naglikha sa ating unang mga magulang na sang-ayon sa kanyang wangis. Kaya iyan ang dahilan kung bakit kaya niya tayong patawarin kahit anong bigat ng ating mga kasalanan, kung tayo lamang ay magbabalik sa kanyang paanan pagkatapos ng mahabang panahon na ating pagkatiwalag. Kaya kung mapansin mo lamang ang ugong ng tubig sa mga ilog na dumadaloy patungo sa karagatan, na ang pinakamalaking lawak ng pagkakaisa na siya ang anyo ng kanyang dakilang pagpapakumbaba, upang minsan pa ay maidugtong niyang muli ang matagal ng panahon nang naputol nating pakikipag-ugnayan sa ating bugtong at buhay na Diyos ng mga Diyos, Panginoong Jesucristo na pinakamakapangyarihan sa lahat, ang pinakadakilang Panginoon na sa atin ay nagmamahal ng buong katapatan.
Kaya samantalang ikaw ay nakatingala sa langit sa hating gabi at makikita mo ang ningning ng buwan at mga bituin na siya ang larawan ng kanyang kaluwalhatian na hindi kumukupas, upang minsan pa ay tawagin ka mula sa kadiliman patungo sa kanyang kagilagilalas na liwanag, na sa matagal na panahon ay nakaya niyang hintayin na magbalik ka sa kanyang piling, upang mula sa iyong pagiging makasalanan ay mapatawad ka niya, upang kalungin ka sa kanyang makapangyarihang mga kamay sa oras ng mga sakuna at kapahamakan, at upang ipadama sa iyo ang kanyang walang katulad at hindi matutularang pagmamahal. Kaya mga kaibigan at mga kapatid, hindi pa huli ang lahat, upang makilala mo ang nag-iisang pinakamakapangyarihang lalaki, bugtong at buhay na Diyos ng mga Diyos, Jesucristo, na siya ang pinakadakilang tagapagtanggol upang wakasan ang iyong mababangis na kalaban dito sa daigdig ng kadiliman. Si Jesucristo, ang bugtong at buhay na Diyos ng mga Diyos, na may pinakadakilang kapangyarihan upang tunawin, wasakin at durugin ang nagwawakas na kapangyarihan ng dyablo na inaasahan ng mga masasamang tao na nagnanais at nagnanasa na hadlangan at puksain ang mga taong nananalig sa kapangyarihan ng tanging bugtong at buhay na Diyos ng mga Diyos na si Jesucristo. Sapagkat si Jesucristo lamang ang nag-iisang pinakamakapangyarihang lalaki na nagtataglay ng natatanging kapangyarihan upang takpan ang mga mata at yapusin ang mga kamay at mga paa ng mga masasamang tao, upang hindi nila magagawa ang kanilang masasamang nasa laban sa mga taong nananalig at sumasampalataya sa tanging bugtong at buhay na Diyos ng mga Diyos, Panginoong Jesucristo, na pinakamakapangyarihan sa lahat. Kaya ito ang ating buhay na pag-asa, na kahit na sa kagipitan, karamdaman, kasawian, kalungkutan, taggutom at kahirapan, ay hindi tayo hihiwalay sa ating pinakamamahal, bugtong at buhay na Diyos ng mga Diyos, Panginoong Jesucristong pinakamakapangyarihan sa lahat, ang Diyos ng mga Diyos, ang Diyos ng ating buhay. Kaya mga kaibigan at mga kapatid, sa mga oras na ito, kung ikaw ay nasa isang kritikal at malungkot na kalagayan, na maaaring ikaw sa iyong pagkatao ay nagtitiis ng isang malubhang karamdaman, o kaya ikaw ay inaapi at itinakwil ng iyong magandang kapalaran, o kaya ay biktima ka ng inhustisya na sa akala mo ay wala ka nang maaaring malapitan o wala ka nang maaaring mapagsumbungan at maaaring wala ka nang inaasahang magtatanggol sa iyo. Huwag kang susuko, kapatid ko. Dapat mong malaman na sa kabila ng iyong kahirapan at pagdurusa ay meron pa ring nalalabing nag-iisang pinakamakapangyarihang lalaki na tumatawag sa iyo na nagsasabi, lumapit kayo sa akin, kayong mga nahihirapan, nabibigatan at mga napapagal sa inyong mga kasalanan, at bibigyan ko kayo ng kapahingahan ng inyong kaluluwa. Sapagkat ang sino mang lalapit sa akin, kailanman hindi ko siya itatakwil. Mga kaibigan at mga kapatid, ito ang pinakamagandang pangako ng ating bugtong at buhay na Diyos ng mga Diyos, Panginoong Jesucristong pinakamakapangyarihan sa lahat sa bawat isa sa atin. Alalahanin ninyo na maaaring itakwil ka
ng iyong ama, na siya ang nagpuyat para sa iyo. Maaring itakwil ka rin ng iyong ina, na siya ang nagpasuso sa iyo sa hating gabi. Maaring itakwil ka ng iyong kapatid, na siya ang kasama mo sa hirap at ginhawa sa lahat ng panahon. At maaring itakwil ka ng iyong asawa, na siya ang inaasahan mong magmamahal sa iyo. Ngunit, ang nag-iisang pinakamakapangyarihang lalaki ay nangako sa iyo at sa akin. Nalilipas ang langit at ang lupa, ngunit hindi ko maaaring makalimutan na mahal kita at hindi ka mabibigo sa lahat ng pangako ko sa iyo. Magbalik ka lamang, minamahal kong anak, at hindi kita itatakwil. Kaya mga kaibigan at mga kapatid, kung mabasa ninyo o marinig ang mensaheng ito, ay umaasa ako na ang bugtong at buhay na Diyos ng mga Diyos, ang nag-iisang pinakamakapangyarihang lalaki na si Jesucristo, ay sumasa atin upang tayo'y kanyang pagpalain mula ngayon at sa habang panahon. Hanggang dito na po lamang, hanggang sa muli nating pagkikita, ang sa inyo'y laging nagmamahal, Father Lahi. Maraming salamat po. At yan po yung diamante at hiyas ng katotohanan na itinuturing nating isa sa pinakamalaking pamana ni Father Lahi sa atin. Oo, dyan niya ibinigay. Yung iba naghahanap ng nasaan ba yung yaman ni Father Lahi? Nasaan yung mga ginto ni Father Lahi? Sabi ng iba, nasaan yung mga titulo ng lupa ni Father Lahi? Ay pero, ito pala yung katotohanan. Hindi lang pala isa o dalawa ang pinamanahan ng matinding kayamanan ni Father Lahi, sapagkat ipinamana niya yung diamante at hiyas ng katotohanan. Ito, yung pinakamatibay na pamana ni Father Lahi, na kung yung iba ay naghahanap kung nasaan iba yung mga kayamanang iba, ay pero ito pala yung kayamanang pinamana ni Father Lahi, iniwan ni Father Lahi, lalong-lalo dito sa Pilipinas, yung diamante at hiyas ng katotohanan na yan. Oo. Kaya alagaan natin yung pamana na yan ni Father Lahi sa atin, sapagkat dyan nakasalalay at dyan nakasulat yung buong katotohanan, buong doktrina ng Church of the Back to Christ upang maging daan ng kaligtasan ng ating kaluluwa. Kaya nga, di ba, pag binabasa mo yung diamante at hiyas ng katotohanan, kapag ikaw ay may hinihiling, pag ikaw ay mayroong nararamdaman, sabi ni Father Lahi ni Elder Ber, basahin mo lang yung pamana ni Father Lahi. Kunin mo yung booklet ng diamante at hiyas ng katotohanan. At sigurado, anuman yung magiging kahilingan mo, 100% ibibigayan ng ating bugtong at buhay na Diyos na mga Diyos, Panginoong Jesucristong pinakamakapangyarihan sa lahat. Sapagkat dito sa CBTC, walang baluti na hindi ibinigay at ipinagkaloob, na hindi naging epektibo simula nang tayo ay namayagpag taong 2022, mga kaibigan ko at mga kapatid. At hanggang sa mga taong ito, hanggang ngayong buwan na ito, hanggang nung pumasok ang 2025 sa buhay natin, hindi tumigil ang pagpapakita ng pagmamahal ng bugtong at buhay na Diyos ng mga Diyos sa atin. Wala nga siyang pinipili eh. Kahit hindi totoo, kahit hindi back to Christ, kahit sympathizer lamang, kahit observer lamang, wala siyang pinipili. Ang kondisyon lang niya, tanggapin mo at kilalanin itong Diyos na ito ni Father Lahi. Uminom ka ng banal na langis ng buhay. Kasi mga kaibigan at mga kapatid, yung pag-inom ng banal na langis ng buhay, lalong-lalo pa doon sa mga makasanlibutan, doon sa mga taong hindi alam yung turo at aral, hindi agad iinom ng banal na langis. Abay, sasabihin sa iyo ba't ako iinom ng langis? Ay, langis nga yan. Ay, puro kolesterol kayang langis na yan.
Ito yung isang bagay na hindi basta-basta kayang maunawaan ng mga tao dito sa sanlibutan. Kapag lalong-lalo na hindi mo pakilala yung bugtong at buhay na Diyos ng mga Diyos, Panginoon Jesucristong pinakamakapangyarihan sa lahat. Kaya magkaminsan, binibigyan ang tao ng isang matinding pagsubok. Bakit? Para ilapit at para maniwala sa kapangyarihan ng banal na langis ng buhay. Kahit hindi yan back to Christ, kahit yan ay sympathizer lang, lalapit yan sa bugtong at buhay na Diyos sa mga Diyos. Bakit? Kapag yung karamdamang ipinagkaloob ay hindi na kayang pagalingin ng albularyo, hindi na kayang pagalingin ng doktor, ultimo doktor ay sumuko na sa karamdaman mo, sigurado, ang huling lalapitan niyan ay itong banal na langis ng buhay with quick response code, super effect agad. Tulad ng nangyari sa asawa ng Nanay Hilda Caruyan. Yan, nanay, tamayo ka nga. Para kay sino kayong Hilda Caruyan na iyan? Tayo ka, nanay, tayo ka. Ayan ang nanay, yan, ang nanay si Hilda. Narinig niyo yung patotoo niyan noong nakaraang Sabado? Abay, napakatindi ng patotoo niyan. Ang asawa niya talaga, sa totoo lang, hindi naman yan talaga galit yan sa back to Christ. Yung asawa niya, naiiyamot nga yan eh. Kasi nga, itong Hilda na ito, ay grabe makasuporta. Simba ng simba tuwing Sabado, ay aalis ng madaling araw, uuwi ng gabi. Ay yung kanyang asawa, kahit nga yung kanyang asawa ay kritiko, talagang kritiko ng back to Christ. Oo, hindi naniniwala. Hindi naniniwala sa back to Christ. Pero dumating yung panahon na sinasabi nga natin dito, hoy, makinig doon sa mga may asawang hindi back to Christ. Dumating yung panahon na sinubok yung asawa ni Sister Hilda. At ganito ang kanyang patotoo. Noong nakaraang January 2025, okay, ito lamang taon, January 2025, tinubuan ng bukol sa liig yung kanyang mister na si Brother Rodrigo. Oh, di ba? Ay Duterte pa naman. Tinubuan ng bukol sa liig si Brother Rodrigo. Ay siyempre, pag mga bukol-bukol na yan, ay matakot tayo dyan. Buti kung ikay napaumpog laang at nagkabukol, ayun eh, bigla na lang pagising isang umaga, may bukol sa liig. Ay siyempre, pag ganyan mga bukol, unang-unang aligaga dyan, yung mga anak at yung asawa. Ay sabi ng mga anak, ipa-check up mo yung tatay sa doktor. At nung nasa ospital na, sabi ng doktor, ibabiopsy natin tatay kung ano yung bukol na nasa liig mo. Okay. Ganito ang gawin nyo. Sabi nung Nanay Hilda, habang hindi pa na-check up yung bukol na yan, Rodrigo, hoy Rodrigo, uminom ka ng banal na langis ng buhay. Kasi ang Nanay Hilda, isa yan sa mga sponsor ng banal na langis dito sa CBTC. Ibig sabihin, madaming banal na langis sa bahay. Bago dalhin dun sa ospital para i-biopsy yung bukol sa liig, ang ginawa ng Nanay Hilda, Rodrigo, uminom ka ng banal na langis ng buhay na ito. At napainom ng Nanay Hilda si Rodrigo. At ganito ang naging resulta ng biopsy. Sabi ng doktor, pasalamat kayo ika nanay. Dahil yung laman ng bukol ni tatay sa liig ay tubig. Tubig daw. Bakit daw? Kung nagkataong nana ang laman ng bukol na yan, marahil yan ay magiging cancer. Ay pero uminom nito Bago magpa-check up, uminom ng banal na langis ng buhay na kulay pula. Kaya nung na-biopsy ang labas ng resulta, hindi cancer ang bukol ang nanasalig ng tatay at ito ay tubig ang laman. January 2025. Nakalusot, sabi ni Satanas, nakalusot ka sa bukol sa liga. February 2025, isang buwan lamang ang nakalipas, may bukol na naman si Tatay Rodrigo. Yung bukol sa liig, dinala sa bukol sa baga. Biruin mo,
ito palang baga natin ay binubukol. Napakatindi. Buwan lang ang pagitan. Okay. Sumama ang pakiramdam ng Tatay Rodrigo, dinala na naman sa ospital. At sabi nung malab test, ang inyo pong asawa, misis, ay merong bukol sa baga. Ay, biruin mo. Bukol sa baga? Ay, first time pong makarinig na meron parang bukol sa baga. Oh. Ay, di aligagana naman. Aligagana naman itong buong pamilya ng Karuyan. Eh, sapagkat yung pinupuntahan nilang ospital ay private. Kalungsod Hospital dito sa Kuwait. Yang Kalungsod Hospital ay talagang malaking pera dyan. Ang kailangan mo ay doon na naman nagpa-check up si Rodrigo. At nung ma-check up yun yung naging findings, meron po kayong bukol sa baga. Ay di alala na naman ang Karuyan family. Pero yung kanyang misis na hindi naniniwala at hindi nawawala ng pag-asa at pananampalataya sa banal na langis ng buhay na ito na kulay pula, muling ipinagamit kay Brother Rodrigo. Okay. Ilang gamitan? Pinalaklak ng banal na langis. Ay yung asawa kahit kritiko ng back to Christ sunod din. Dating kritiko ng back to Christ, bakit sumusunod? Naranasan yung kagalingan Kaya kahit anong tanggi niya sa back to Christ, kahit anong ayaw niya sa banal na langis ng buhay, ay binigyan ng matinding karamdaman. Una, bukol sa liig. Ngayon, yung bukol sa baga. Abay, mahirap-hirap. Pababa ng pababa yung bukol. Kaya walang nagawa itong si Rodrigo. Kung hindi, gumamit uli ng banal na langis ng buhay na kulay pula. Pagkatapos gumamit ng banal na langis ng buhay na kulay pula na ito, bumalik sa doktor. At yung findings ng lumabas, ang sabi ng doktor, takang-taka. Ay bakit ika yung inyong bukol sa baga ay naging pilat na lamang ngayon? Biglang nawala yung bukol sa baga at biglang naging pilat. Ay pati doktor takang-taka Bakit? Kasi kung hindi nawala yung bukol sa baga, ay malaki-laking kubra naman ang pira ng ospital na ito. Aba, ay pasalamat dahil sa banal langis ng buhay na ito, nawala yung bukol sa baga. Dumating na naman ang March 2025. Bibiruin mo, buwan-buwan ay may sakit. Buwan-buwan ay may panibagong sakit. Isang buwan lamang ang pagitan. At ito, yung isa sa pinakamatinding sakit ng Tatay Rodrigo. Nung muling sumama ang pakiramdam ng Tatay Rodrigo, dinala muli sa ospital. Kasi itong si Tatay Rodrigo, may katandaan na 73? 74? Biruin mo. 74 years old si Tatay Rodrigo. Ay, January, bukol sa liig. February, bukol sa baga. Sumama naman ang pakiramdam nung Marso. At matindi yung naging findings ng doktor dahil ang findings ng doktor is stage 1 prostate gland cancer. Ibig sabihin, mula sa liig yung bukol, pumunta sa baga yung bukol, pumunta doon sa kanyang prostate gland, yung cancer. At ang malala ay ganito, yung bukol, meron ka ng prostate gland cancer, tinubuan pa ng bukol yung iyong kidney. Biruin mo, sa tindi ng pagsubok sa pamilyang ito. Buwan-buwan, may stage 1 prostate gland cancer na, may bukol pa yung iyong bato. Saan kang hindi matatakot? Sa mga karamdamang binibigay nito kay Rodrigo? Abay, kung isipin tayo, gustong patayin si Rodrigo. Madaming galit na galit si Satanas kay Rodrigo. Pero, ang ginawa nung una, dahil maselan yung cancer, pag sinabing cancer, abay, hindi biro yan. Lalo pa sa lalaki, prostate gland cancer. Ang ginawa ng doktor at pinagawa ng pamilyang Karuyan, pinaoperahan yung si Tatay Rodrigo. Para nga doon sa kagalingan ng kanyang prostate gland cancer. Kasi pag lumalayon, mas matindi. Pero nung nangyari yung operasyon, ang naging resulta, sabi ng Nanay Hilda, binulabog lamang brother, yung sakit ng cancer ng aking mister. Lalong lumala yung kondisyon at lalong lumaki yung bukol sa pantog ng aking mister. Peroin mo, binaopera na. Pero walang nangyari sa operasyon. Mas lalong tumindi yung karamdaman ng Tatay Rodrigo. Kaya nung walang nangyayari
sa mga gamot na ibinibigay ng doktor na walang nakikitang improvement itong family Caruyan, ang ginawa nung Nanay Hilda at kinausap yung mga anak, wala din lamang nangyayari sa tatay niyo, ilabas na natin ng ospital. Ay dahil mga anak, may mga anak kayo, mga anak ay hindi po pwede basta-basta papayag iyan, lalo pat yung mga anak niya ay hindi naman 100% back to Christ. Ang sabi ng mga anak, ilipat na lang natin, nanay, ng ibang ospital, magpa-second opinion tayo, nanay, dun sa Reyes Hospital. Ayan. Dinala sa Jose Reyes Hospital. At ganito yung sabi ng doktor, nanay, itong prostate gland cancer ng inyong misis ay kailangan ng operahin. Okay? Pero, ang mabigat yung pero hindi po natin magagawa ang operasyon na yan. Bakit? Dahil ang tatay po ay 74 years old na. Kapag ganyan ang edad na uoperahin, ang kailangang heartbeat count ng puso ay nasa 78 above. Ay nung heartbeat count, ang tatay Rodrigo ay nasa 28 lamang yung heartbeat count. Ibig sabihin, napaka-imposibleng operahin, napaka-imposibleng hiwain. At tinapat ng doktor si Sister Caruyan. Sabi ng doktor, ito nanay, pag ipinilit ninyong pamilya na operahin muli natin ang tatay, hihiwain pa lamang ang maitiyan ni tatay, baka po mamatay na siya dahil hindi niya kakayanin yung sakit o hindi kakayanin ng anesthesia yung paghiwa sa kanyang tiyan. Kaya ang sabi ng nanay Caruyan, ayoko pang mabalo. Kahit yung asawa ko na yan, kontrabida sa buhay ko, ay mahal ko yan. Hindi ako basta papapayag mawala yan sa akin. Kaya sabi ng nanay Caruyan, ilabas na lang natin ang tatay ninyo sa mga anak. Oo, ilabas na lang natin. Kumbaga, sabi ng doktor, wala ka ng opsyon eh. Para bang yung doktor nagsabi na wala ng pag-asa. Sabi, ang gamot, uoperahan, ay hindi naman pwedeng operahan at mababa nga yung heartbeat count. Kaya ang naging desisyon na lang ng nanay Caruyan at ng pamilya, sabi ng nanay Caruyan sa mga anak, ilang beses na tayong tinulungan ng bugtong at buhay na Diyos ng mga Diyos, Panginoong Jesucristong pinakamakapangyarihan sa lahat, gamit itong banal na langis ng buhay na ito. Hanggang ngayon ba naman, tayo ay mag-aalinlangan rin? Ilabas na lang natin yung tatay ninyo dito sa ospital na ito. At dito na lang sa banal langis ng buhay na ito, tayo mag-focus at ito ang ipagamit natin sa kanya. Sa madaling sabi, walang nagawa yung mga anak. At yung mister, inilabas sa ospital, lakip-lakip at dala-dala yung pangamba na ay baka anytime, one of this day, ay mawala na yung kanyang tatay. Ay hindi pa nga sumuko yung mga anak eh. Ang ginawa ng mga anak, nilumabas sa ospital. Ang ginawa naman ng mga anak ay itinadala pa doon sa isang doktor, yung si Dr. Tan. Dr. Tan. Yun yata ay doktor ng mga herbal. At doon pa daw bumibili ng palayok. Ay bawat punta doon sa Dr. Tan ay 5,000. Ay ilang puntahan? 4? 8 puntahan doon sa Dr. Tan, 5,000. Biruin mo. Ay kahit punta doon sa Dr. Tan na yon at nagpapakonsulta, ay para lamang silang naglalagas ng bulsa. Ay 5,000 times 8, ilan yun? 40,000. Ay nung walang nangyari, saka sumuko yung mga anak at yung mismong may katawan na si Tatay Rodrigo, dun niya na mismo iniasa ang lahat-lahat. Ultimo ang huling hibla ng kanyang hininga sa banal na langis ng buhay na ito na kulay pula. Marso yun nangyari. Dumaan ng ilang buwan. March, April, May, June, July, August, September. At nung October, September, nung nakaraan. Nung nagpatotoo ang Nanay Hilda, sabi niya, hindi na kami bumalik doon kay Dr. Tan. Lahat ng gamot, hindi ko na pinainom sa mister ko. At yung mister ko mismo ay naniwala at ito lang yung ginagamit. Itong banal na langis ng buhay na ito na kulay pula. Kaya nung kinumusta natin noong nakaraang Sabado, si Sister Hilda, Nanay Hilda,
kumusta na ngayon ang inyong mister na si Tatay Rodrigo? Ang sabi ng Nanay Hilda, ngayon ika mga brother and sister, nakakapag-tricycle na yung mister ko. Maayos na yung pakiramdam niya. Hindi na naninigip ang kanyang hininga, hindi na nananakit ang kanyang katawan, maayos na siya. At ang isa sa pinakamagandang balita pa, ngayon ika yung aking mister ay hindi na rin nag-iinom ng alak. Bakit? Dahil mismo siya sa sarili niya na kahit nung una ay kontradikto siya sa back to Christ. Pero nung kahuli-hulihan, binigyan ng matitinding karamdaman, mga karamdamang hindi pagalingin ng doktor, hindi kayang pagalingin ng albularyo o ng anumang magagaling na doktor. Ang huling nilapitan, itong banal na langis ng buhay na ito na pagmamayari ng bugtong at buhay na Diyos ng mga Diyos, Panginoong Jesucristong pinakamakapangyarihan sa lahat. Kaya kahit napakatigas niya nung una, nung binigyan ng karamdaman at nasumpungan yung kagalingan sa banal na langis ng buhay na ito, hindi binigo ng bugtong at buhay na Diyos ng mga Diyos ang lingkod na ito. Pinatunayan ng Diyos ni Father Lahi na ito na yung sinasabi sa Diamante at Hiyas ng katotohanan, lumapit ka lamang, minamahal kong anak, at hinding-hindi kita itatakwil. Magsitayo po tayong lahat, mga kaibigan ko at mga kapatid, buksan po ang inyong banal na langis ng buhay para sa ating pananalangin pang alas 12. Sister Gina? Sa kanan po yung banal na langis, sa kaliwa po yung holy water.
Nang pasimula siya ang verbo, at ang verbo ay sumasa Diyos, at ang verbo ay Diyos. Ang Panginoong Kristo na aming Diyos, na siya ang ilaw ng aming mga paa at liwanag ng aming mga landas. Amang Diyos na makapangyarihan sa lahat, na ang langit na mga langit ay ang iyong tahanan. Ikaw ang aming bugtong at buhay na Diyos na lumikha ng langit at lupa. At sa lahat ng mga bagay na bumaba dito sa sanlibutan na walang iba, kundi ang bugtong at buhay na Diyos na si Jesucristo. Ikaw ang hari ng mga hari. Panginoon ka ng mga Panginoon. May-ari ka naming buhay at ikaw ang aming ampunan at kaligtasan, na maliban sa iyo'y wala ng ibang Diyos. Amang banal, kami po ay nagpapasalamat sa buhay. Iba yung lakas at mabuting pangatawan na iyong ibinigay sa amin hanggang sa mga oras pong ito. Iligtas mo po kami, O Diyos, sa lahat ng uring kapahamakan at sa biglang kamatayan at sa lahat ng masamang tao, lalo na sa mga taong nagagalit sa amin at higit sa mga taong lumapastangan at hindi kumikilala sa iyong pinakabanal na pangalan. Pagpahabain mo po sana, O Diyos, ang aming buhay at bigyan mo po kami ng tapang at sigla sa pagpapakilala sa iyong pinakabanal na pangalan sa lahat ng mga kinapal, na ikaw ang aming bugtong at buhay na Diyos na makapangyarihan sa lahat, na lumikha ng langit at lupa at sa lahat ng mga bagay, na ang Panginoon Jesucristo, sapagat maliban sa iyo'y wala na ibang Diyos, pagkat ikaw ang karunungan at kapangyarihan ng Diyos. Iligtas mo po sana, O Diyos, ang aming mga mahal sa buhay, mga kapatid at mga magulang, at paratingin mo po sila sa isang pagkakataon na makikilala kanila na ikaw ang aming bugtong at buhay na Diyos na makapangyarihan sa lahat, upang kami ay magkakaisa sa isang panampalataya at isang pag-ibig, hanggang sa iyong paghatol sa mabuti at masasama, upang kami ay makarating sa buhay na walang hanggan. Bugtong at buhay na Diyos na makapangyarihan sa lahat ng Panginoon Jesucristo, ikaw ang aming kaligtasan at ampunan. Bugtong at buhay na Diyos na makapangyarihan sa lahat ng Panginoon Jesucristo, ikaw ang aming lakas at karunungan. Bugtong at buhay na Diyos na makapangyarihan sa lahat ng Panginoon Jesucristo, ikaw ang aming higit na makapangyarihan upang pagalingin ang lahat na nakakakilabot na karamdaman sa buhay ng tao. Bugtong at buhay na Diyos na makapangyarihan sa lahat ng Panginoon Jesucristo, ikaw ang aming higit na makapangyarihan upang wasakin, tunawin at durugin ang nagwawakas ng masamang kapangyarihan ng dyablo dito sa libutan. Bugtong at buhay na Diyos na makapangyarihan sa lahat ng Panginoon Jesucristo, ikaw ang kasagutan ng aming pangangailangan at pinagpala mo ang aming mga ginagawa na nasasang-ayon sa iyong banal na kalooban. Bugtong at buhay na Diyos na makapangyarihan sa lahat ng Panginoon Jesucristo, ikaw ang aming kanlungan at kaligayahan. Bugtong at buhay na Diyos na makapangyarihan sa lahat ng Panginoon Jesucristo, ikaw ang aming Diyos sapagat ikaw ang aming buhay. Sa pamagitan ng iyong pinakabanal na pangalan, O Diyos, kami po ay umaasa at naniniwala na ikaw ay sumasa amin sa lahat ng mga sakuna o kapahamakan at kahirapan. Kami ay palaging umaasa sa iyo, kaya tulungan niyo po kami, O Diyos. Nang pasimula siya ang verbo, at ang verbo ay sumasa Diyos, at ang verbo ay Diyos. Ang Panginoon Kristo na aming Diyos, bugtong at buhay na aming tagapag-ingat. Hindi na kami mangailangan pa ng ibang Diyos, sapagat ikaw ang aming buhay na Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ang Panginoon Kristo na aming pinakamamahal, na walang simula at wala ding wakas. Amen. Sabay-sabay po tayong uminom ng banal na langis ng buhay.
Buhusan po ang inyong mga ulo. Yung banal na langis na tumulo sa inyong ulo ay ipahid sa parting masasakit po ng inyong mga katawan. Kunin po yung The Ultimate Power Version Warrior ID. Halikan po ng 5 beses. Tapikin ng 2 beses ang inyong kanang dibdib. 1, 2, 3 naman sa tapat ng ating puso. 1, 2, 3. He had given us a wonderful day. It's a blessed day to remember the creation of the universe and everything, including me. So I'll never forget the mystery of His power. This is the day that we should celebrate the birthday of the universe. The birthday of the At yan po yung awaiting Birthday of the Universe. Kaya tuwing araw ng Sabado, pula-pul ng handa ang CBTC. Dahil tuwing Sabado may birthday ang daigdig. At bago tayo mag-break time, tayo po muna ay magdadala sa pagkain. At tinatawagan ko ng pansin si Sister Lenny Umulon, din sa unahan. Maraming salamat pala sa mga chef cook ng Washington Revelation. Kay Ate Angel, kay Kuya Raymond, kay Nanay Josephine, kay Ate Lenny. Pasayok ako ng ating dasal sa pagkain, bro. Buksan na yung ating mga pagkain sa mesa. Ate, dito ka. Amang Diyos ng mga Diyos na pinakamakapangyarihan sa lahat, na ang langit ng mga langit ay ang iyong tahanan. Ikaw ang Diyos ng mga Diyos na naglikha ng langit at lupa, at sa lahat ng mga bagay na nakikita at hindi nakikita, na bumaba dito sa sanlibutan at nagkatawang tao, na siya ang pinakamakapangyarihang Diyos ng mga Diyos, ang Panginoong Hesukristo. Maliban sa iyo ay wala ng ibang Diyos. Ikaw ang Hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon. May-ari ka ng aking buhay, na aking kanlungan at kaligtasan. Pagpalain mo po, O Diyos ng mga Diyos, itong pagkain na ibinigay mo sa amin hanggang sa mga sandaling ito. Sana'y magbigay ka muli sa amin ng ibayong lakas at mabuting pangangatawan upang aming magagamit sa paglilingkod sa iyo habang kami ay nabubuhay. Amen. Amen. So tayo po ay pwede na pong lumapit sa ating mesa. Huwag kayong mahihiya. Yan ay para sa lahat. At tayo po ay